Naku, eto tignan nyo. Yung ini-endorso ni VP Sara, mga kababayan. Oh, kaya kayo, ingat-ingat ho ha, mga bossing. Ini-endorso yan ni Inday Sara Duterte, ini-endorso na din ho yan nung mga sila Maharlika. Kaya yung mga nagsasabi diyan, Mark, 11-1 kami kasi aalisin na namin si Amy Marcos. No? Pero ibig sabihin, sa 11 nyo, kasama si Villar. VP Sara binasbasan kandidatura ni Camille Villar sa Senado. Kung matatandaan nyo ho, mga kababayan, isa ang pamilya Villar, kompleto sila, no? Si Cynthia, si Manny, at si Mark, na hanggang ngayon po tahimik pa din. Nakaupo ho yun bilang senador. Kapatid po nila yon, no? Isa po sila doon sa nakasuporta kay dating Pangulong Duterte at ayaw nila na madala doon. Ngayon, si Camille Villar, mga kababayan, tumatakbo po yan under po ng alyansa. Sabi naman ni Maharlika. Alam mo kung bakit si Manny Villar ay lumipat na kay Inday Sara Duterte? Kasi malalaking mga negosyante daw yan. Tumaya doon sa mga doon sa mga Duterte, si Manny Villar. Kasi doon daw nila nakikitang malakas. Ganun. No? Ako naman, ang nakikita ko po dyan, base sa pag-aanalisa ko, mga kababayan, kaya itong mga Villar na to, kumukuha ng suporta din po sa mga DDS. Alam nyo ho kung bakit? Wala Nararamdaman po ng mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, nararamdaman po ng supporter ng gobyerno na hindi naman po talaga to pro BBM. No? Ito po ay talagang mga Duterte, mga kababayan. Kaya hindi sila. Tingnan nyo, kahit 1 bilyon na mahigit yung pinakawalan nilang pera, mga kababayan, para po sa para po sa election, hindi pa din po makaangat-angat. So ngayon, kailangan na nila ng DDS side. Diba? Kulang Walang sumusuporta Kasi ho, ang mangyayari niyan, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, pagka nanalo yan, ang nakikita ko is boboto agad dyan na wag ma-impeach si Inday Sara Duterte. Kahit na pikit mata yan. No? Pikit mata hindi pa ako nananalong senador, pero alam ko na boto ko, wag ma-impeach si Inday Sara Duterte. Mga kakampi nila yan. Sabi ni Punk, oo, DDS ang mga Villar. Yan, dapat alam nyo na, ha? Dapat kabisado nyo na. Mag-iingat tayo doon sa mga senador na tumatakbo na nandoon po sa administrasyon. Simula pa lang ho, mga kababayan. Ako sinabi ko na simula pa lang. Hindi ako boboto. Hindi ako boboto ng straight na 12-0 diyan sa sa alyansa. Kasi ho, ang nangyari na sa atin dati, mga boss chief amo, sir, sabi ko, tayo, unit team tayo, straight. No? Straight unit team. Bakit? Pinagtitiwalaan natin si Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang mga pinili na tatakbong mga senador na nasa ilalim niya. Mga kababayan, tingnan nyo nangyari kay Harry Roque. Nasiraan na ng tuktok. Hanggang ngayon po number 1 kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos. At siya po mismo ang sabi po ni Pebbles, napapa-Pebbles na din ako, ni Pebbles, Mami Pebs, na si Harry Roque ang nagsabi magpapabagsak sa gobyerno, no? Ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang mukhang wala Siya yung nagtatago ngayon. Di ba? Siya yung nagtatago ngayon. Kaya ako sabi ko, siguro may iboboto ako mga 3 hanggang 5 diyan sa alyansa. Tapos si Mark Gamboa, sama mo na si Heidi Mendoza at yung iba pa. Pero yung mga Tolentino, diskumpiyado ako doon sa Tolentino. No?
Ang nakikita kong gagawin ng Tolentino, mga kababayan, pagkahuyan, mga nanalo, under alyansa, no? Kasi ang pamukha nila alyansa sila eh. Pagka nanalo ho yan, pagka nasa Senado na ho yan, tingin ko, ang gagawin lang din yan is ipagtanggol ang mga Duterte. At isa sa nakita ko ho, mga bossing, na yung tipo bang nila, strategy nila. No? Kayong iba dito na may chance ang manalo. Wag na kayong magstay dito sa PDP kasi ang tingin ng taong bayan dito sa PDP padapa, no? Mga pro-China na mga kandidato. 'Di ba? Lumipat na kayo ng ibang Saka na lang tayo mag-regroup ulit, magbalikan ulit bilang isang grupo pagka nanalo na kayo. 'Di ba? So kaya naiiwas si Tolentino nandoon. Nasa alyansa. Kaya ako, sabi ko hindi ko isasama sa balota ko po si Tolentino, si Villar, sino pa? Lalong-lalo na si Manang Aimee, mga bossing. Hindi ko isasama 'yon. Ang kasama do sa sinasabi ko, binabanggit ko na 3 hanggang 5, nandiyan si Abalos. Ayan, si Abalos, no? Nandiyan si Tito Soto. Yan muna, yung 2. Yung 3, saka ako nasasabihin, mga kababayan. Pero yung Heidi Mendoza, Mark Gamboa, kasama po yan sa listahan natin, mga bossing. Saka ayan, sabi ko sa inyo, di ba? Lakas loob ko pong sasabihin na mas pipiliin kong iboto po si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino kesa po, mga kababayan, dito kaila Villar. Kesa po doon sa mga taga-PDP laban. Mga bossing, okay? Anyway, tuloy natin to. Si Mark Villar, nakapatid ho nitong si Camille Villar. Hanggang ngayon mga bossing, wala pa din pong komento patungkol doon sa tulay na bumagsak. Samantalang dati laging sinisigaw nila, tatak Duterte yan, beld namin yan. Nung bumagsak wala na. No, hindi na ho nakapagsalita. Ewan ko kung napipi na. Ang akala ko nga, hindi na nakaupo yun eh. Di ba? Ang akala ko nga, wala na yun eh. Si Mark Villar eh. Si Cynthia Villar, meron pong gustong maging proyekto po, no, ni Senadora Risa Ontiveros. Yung tungkol sa parang condominium po na gagawin para sa mga kababayan nating mahihirap. Kinokontra niya. Bakit daw condominium style? Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros, naman yun, babayaran nila, no? Kundi 2,500 o baka 1,500 buwan-buwan. Kontra si Villar dun. Bakit kaya? Ang tanong natin, baka siguro, yung mga yan, kaya niyang mga yan, no? Maaagawan yung namin, negosyo namin na benta-benta ng mga bahay-bahay. Di ba, mga kababayan? Ang tanong ko sa kanila, bakit umaabot ng bilyon ang ginagastos doon sa mga kandidatura? Kung may 1 bilyon ako, hindi ko nagagastusin dyan sa kandidatura. Kung gusto ko lang talagang makatulong sa bayang Pilipinas, yung 1 bilyon na yun, eto pondo ng proyekto natin mag-iisip tayo kung anong proyekto. Kung gusto nyo naman na bumabalik yung pera, yung 1 bilyon nyo, itayo nyo ng negosyo, tapos kumuha kayo. Siyempre, mga Pilipino po yung mga magtatrabaho dyan. Di ba? Nakatulong kayo doon sa mga walang trabaho at umiikot yung pera nyo kasi negosyo. Pero yung ipupusta mo dyan sa politika, 1 bilyon, tapos sasabihin mo, paglilingkod sa taong bayan, medyo may question mark doon sa utak ng mamamayang Pilipino. No? Hindi kaya bawiin itong 1 bilyon na to na ginastos nila doon sa kampanyahan. Sabi ni Epi doon, wag na natin dagdagan pa ng isang Robin Padilla. Sabi ni Lani Royston,
Mayaman na ang mga bilyar, bakit gusto pa nilang yumaman? Hindi naman nila madadala pag namatay sila. Sabi ni Kian, babawiin din nila yan pag sila manalo tulad ni Sarah. Nabawi na niya ang gastos niya sa sa pagnanakaw. Pero ang pabahay, ayaw niya. Sabi ni Mating Vlog o Mating Vlog. No? Wag nang iboto ang mga bilyar, niloloko lang tayo. Ano yan, alaposporong laki ng bahay, milyones ang halaga, pangalan lang binili, milyon na daw. Anyway,